Sa isang iglap, marami po ang mawawala. Hindi po dahil sa may kumidnap sa kanila or kinuha sila ng spaceship, kundi kinuha sila ng Panginoong Hesus gaya ng pangako niya. Ito po ang tinatawag na rapture of the church. Ano po ba ang sinasabi ng Bible tungkol dito? Samahan niyo po ako sa pag-aaral na ito. Ako po si Kuya Jem, and this is Sunday Extended. Ang rapture po ang susunod na inaabangang mangyayari ng maraming mga Bible prophecy students sa prophetic plan ng Diyos. Pero hindi po lahat ng Kristiyano naniniwala dito. I don't like it. I don't like it. I don't like it. Sa mga Kristiyanong hindi po naniniwala sa rapture, kapatid ko pa rin po kayo sa Panginoon. Siyempre, provided na ang paraan ng kaligtasan nyo ay sa pamamagitan lang ng biyaya sa pananampalataya kay Kristo. Pero hayaan niyo po akong ipakita kung bakit naniniwala akong mangyayari ang rapture. Ang rapture po ay isang pangyayari sa hinaharap o future event kung saan biglang aalisin ni Kristo ang iglesia o church sa mundo bago niya po hatulan ang mga nakatira dito. Ang mga namatay po muna na mga mananampalataya ang kukunin at pagkatapos ay yung mga buhay pa na Kristiyano. Mangyayari po muna ang rapture bago ang matinding kahirapan o mas kilala sa tawag na tribulation. So, in a nutshell, yan po ang rapture. Pero nasa Bible ba ito? Isa po sa pinagbabatayan ng rapture ay ang 1 Thessalonians 4 verses 16 to 17. Ang sabi po sa talata, For the Lord himself will come down from heaven with a shout of command, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be suddenly caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. sa verse po na ito, specifically sa verse 17, mababasa po ang will be suddenly caught up. Sa ibang translation, ginamit po ang will be caught up, will be snatched up, at will be taken up. Sa Greek, yan po ay harpazo. At nung ginawa ang Latin Vulgate, ginamit po ni Jerome ang salitang rapiemur. At ito ngang Latin translation na ito ang pinag-ugatan ng pagtawag natin dito ng rapture. Ang ibig pong sabihin niyan ay yung inagaw o kinuha ka by force. So, hindi naman po sa ayaw ng mga Kristiyanong kunin sila ng Panginoon. Hindi po yun yung thought dito. Kung i-apply po natin yan sa verse, kapag sinundo na ni Kristo ang iglesia, anuman po ang ginagawa ng isang believer na buhay pa sa time na yon, whether kumakain, umiinom, natutulog, nanonood ng TV at kung ano pa, kukunin na sila. Wala po silang time para iayos nila yung maiiwan nilang bahay o kung nagluluto sila, wala nang time para patayin yung gasol. Kung hindi pa sila naliligo, walang time para maligo muna o magsuklay. Wala pong time para magpaalam sa mga taong maiiwan nila. So talagang biglaan po ito, no? Walang sign, walang warning sign. Ito na po yung warning na binibigay sa atin from the scriptures. Ngayon, ito po yung pagkakasunod-sunod ng mangyayari ayon sa verse. Una, bababa ang Panginoon na may isisigaw na utos. Tapos susundan po ito ng sigaw ng arkanghel. At pagkatapos po ay maririnig ang tunog ng trumpeta ng Diyos. And then, mabubuhay yung mga believers na namatay na, tapos isusunod tayong mga buhay pa. If buhay pa po tayo sa time na yon. At ang meeting place po, magkikita-kita tayo lahat sa mga ulap. At sa wakas, makakasama na po natin physically ang Panginoon. Ito po yung pinangako niya sa mga alagad nung gabi bago siya dakpin. Sabi po dun sa John 14 verse 2 to 3, sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Yang lugar po na yan ay hindi po dito sa mundo natin. Langit po ang tinutukoy dyan. At doon po tayo dadalhin ng Panginoon kapag kinatagpo na natin siya sa mga ulap sa panahon ng rapture. Ngayon, ano po ba ang mangyayari sa mga katawan natin sa time ng rapture?
Sa 1 Thessalonians 4, nakita na po natin na hindi lahat ng believers ay mamamatay. Pag kinuha po ng Panginoon ang iglesia niya, may mga namatay na and may mga buhay din sa time na yon. Sa 1 Corinthians 15, may mababasa po tayong karagdagang detalye tungkol dito. Ang sabi po dun sa 1 Corinthians 15 verses 51 to 52, "Ngunit makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta. At sa pagtunog ng trumpeta ay muling bubuhayin ang mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan." So gaya po sa 1 Thessalonians 4, andyan pa rin po yung tunog ng trumpeta at yung pagbuhay sa mga believers na namatay. Pero ang dagdag na detalye na makikita natin dito, sa rapture, matatanggap na natin yung tinatawag na heavenly or glorified body. At mangyayari po yan ng napakabilis. Sa ibang salin, ang sabi, in a flash. Sa mga fan po ng superhero movies, alam nyo naman po siguro kung gaano kabilis si The Flash, di po ba? Tapos dun sa isang kisap mata, hindi po kindat, hindi po kurap. Mas mabilis pa po sa kurap at kindat ang kisap mata. So mabilis po talagang mangyayari itong transformation na ito kapag nag-rapture. Kung ngayon nakakaramdam ka ng mga sakit sa katawan, sa time na yan, mawawala na po yung mga yon. At kung gusto niyo po ng demonstration kung anong klaseng katawan itong matatanggap natin, dinemonstrate po yan ng Panginoon gamit ang resurrected body niya. Pero kailan ba ito mangyayari? Mangyayari po ito bago ang tribulation. Pero sabi ng iba nating mga kapatid, mukhang natatakot lang akong humarap sa tribulation kaya ganito ang paniniwala ko. I'm so scared. Well, kapag binasa po natin ang mga mangyayari sa time ng tribulation, nakakatakot po talaga yung mga mangyayari. Pero ang paniniwala ko po ay hindi nakabatay sa feelings ko. Hindi po ito nakadepende sa fear, kundi sa pangako ng Diyos sa kanyang mga salita. So ano po ba ang sabi ng scriptures? Bago po ang lahat, mahalaga pong pansinin na sa context nung mga una kong nabanggit na talata kanina, yung sa 1 Corinthians at saka sa 1 Thessalonians, wala po tayong mababasang mangyayari bago yung rapture, liban dun sa sigaw at tunog ng trumpeta. So wala pong sign, walang countdown, walang trigger event bago mangyari ang rapture. Kasi yung second coming po ng Panginoon, bago po yan mangyari, magaganap muna yung tribulation. Bubuksan yung 7 seals, patutunogin yung 7 trumpets, ibubuhos yung 7 bowls ng galit ng Diyos. At ang final event po nito ay yung Battle of Armageddon. Tapos, second coming na. So sa rapture, wala pong mga ganyang sign events. Pero bakit po ba natin masasabing mangyayari ang rapture bago ang tribulation? Una, ano po ba ang purpose ng tribulation? Ang tribulation po na mababasa sa Revelations ay pagbubuhos ng hatol at galit ng Diyos sa mundo. Paparusahan po ng Diyos ang sanlibutan sa time na yan. Pero ang sabi po sa 1 Thessalonians 1 verse 10, "And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who rescues us from the coming wrath." Ano po ba itong wrath na ito? Mababasa po natin yan sa Revelation 6 verse 16 to 17. Sa time na ito, nagsimula na po ang tribulation at ito po ang sasabihin ng mga taong parurusahan sa time na yon. They called to the mountains and the rocks, "Fall on us, and hide us from the face of him who sits on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of their wrath has come, and who can withstand it?" So malinaw po ang turo ni Pablo. Ire-rescue tayo ng Panginoong Hesus mula sa parating na wrath ng Diyos. Tapos nakita nga po natin na pinaliwanag ni Pablo ang mangyayari na rapture sa 1 Thessalonians 4. Tapos sa chapter 5, nilinaw niya ulit na hindi para sa atin ang tribulation na paparating. Sabi po dun sa 1 Thessalonians 5:9, "For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ." At kung hindi pa po yan malinaw, sa mismong book po of Revelations, ito po ang pangako ng Panginoon sa Revelations 3:10. "I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world to test the inhabitants of the earth."
Hindi po yan keep you through or keep you as you go through, kundi keep you from. Ibig sabihin, hindi po talaga niya idadaan ang church sa time na yan. Hindi niya idadaan ang church sa hour of trial. So mangyayari po ang rapture anytime from now hanggang bago mangyari ang tribulation. Pag nangyari na po ang rapture, dito na magsisimula ang tribulation na mababasa sa Revelations, Matthew, at iba pang parts ng scriptures. Pero hindi ko po yan tatalakayin ngayon. Abangan nyo po yan sa susunod na video. Ang mahalagang tanong, since ang rapture ay maaaring mangyari anytime from now, makakasama ka kaya? Para makasama ka, tiyakin mong bahagi ka ng iglesia ng Diyos na tinubos niya ng sarili niyang dugo. Tiyakin mong sumasampalataya ka sa Panginoong Hesus. Wala pong nakakaalam kung kailan babalikan ng Panginoong Hesus ang iglesia niya. Ang mahalaga, nagbabantay tayo, naghihintay, at habang naghihintay, gumawa po tayo para sa Panginoon. Subscribe for more content.